sa lahat. Hanep kung sumingit at papalit-palit ng linya ang Lady Rider na yan. Umupo pa siya patagilid at sumayaw. Delikado yan. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. News 5 exclusive, patama kay VP Sara, Pangulong Bongbong Marcos dismayado sa estado ng edukasyon sa bansa. Pinabayaan talaga ang education. Bangga ng 2 kapulungan, Senate Impeachment Court bumuwelta sa pagkastigo sa kanila ng House Prosecution Panel. At nasaan na si Harry? Attorney Roque tumakas na raw papuntang Germany. Git naman ng dating presidential spokesperson, fake news yan. Bumuweltang Senate Impeachment Court matapos silang kastiguhin ng prosekusyon. Gate ng Senado, hindi sila nagpapatagal sa impeachment trial ni VP Sara. Nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong sabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court? Yes, Jiggy, magandang hapon sa iyo. Paliwanag nga ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, hindi naman ang Impeachment Court ang kalaban ng prosekusyon, kundi ang depensa o yung kampo ng pina-impeach nila na si Vice President Sara Duterte. Kaya ang suhestyon ni Attorney Tunggol, imbis daw na ang batikusin na yung Impeachment Court, ilaan na lamang daw ng prosekusyon ng kanilang lakas sa paghahanda para sa mismong impeachment trial. Pangalawa ay yung pagsusumiti ng mga dokumento at compliance na hinihingi sa kanila ng impeachment court. Sa gayon kasi, ang kabilang sa mga hinihingi o hinihintay ng impeachment court mula sa prosekusyon ay yung attestation. Patunay na wala silang nilabag doon sa verified impeachment complaint na inihain nila sa Senado. At pangalawa, kailangan nilang mag-refile ng notice of appearance para sa mga prosecutors. At hanggang ngayon, wala pa yung mga yan. Kaya ang tanong ni Attorney Tunggol, sino daw ba ang nagpapatagal sa proseso? Ito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol. Pakinggan natin, Jiggy. It seems na hindi po yung impeachment court yung unprepared. Ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? Dapat po yung energy po nila na pag-criticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban. Dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. Jiggy, bilang nga at sa gitna nga nitong pambabatikos sa impeachment court, wala naman daw balak ang korte na kastiguhin ang sino mang partido na hindi rumirespeto sa kanila. Sabi ni Atty. Tunggol, bagamat nasa kapangyarihan yan ng impeachment court, ay hindi naman daw nila yan gagawin sa ngayon o wala raw yan sa kanilang balak sa mga panahong ito. Samantala, dagdag pa ni Atty. Tunggol, Jiggy, matapos nga magbigay nitong nakaraang araw ng notice of appearance ad cautelam nitong depensa, malamang daw na ang susunod nilang ihain sa susunod na linggo ay ang motion to dismiss. Pagkatapos sila maihain yan, kailangang sagutin ng prosekusyon yan hanggang June 30. At maging yung sinasabi ko sa iyo kanina na attestation o yung patunay na walang nilabag sa impeachment complaint itong Kamara, kailangan din sana maibigay nila by June 30. Pero ang tanong, paano kung walang maging sagot yung prosekusyon either dun sa appearance or sa motion to dismiss, kung maghahain man yung depensa o dun sa attestation na hinihingi ng impeachment court, nandiyan yung option ng pagpapakontempt ayon kay Atty. Tunggol. Gayunman, malabo daw na gawin ito ng impeachment court. Muli, Jiggy, narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Tunggol. Possibility po yun, yung contempt, at dahil nandiyan po yan sa rules ng Senado as an impeachment court, pero if ever it will be used, I don't think the impeachment court will use it at the first instance. Mag-comply na lamang po tayo para wala ng any other legal issues na isa-settle preliminarily
ang impeachment court. Jiggy, natanong din si Attorney Tunggol dun sa mga naging pahayag ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na naging presiding judge sa impeachment trial naman ni dating Chief Justice Renato Corona. Sabi niya kasi ang mga senator judges dapat manahimik at makinig na lamang sa impeachment proceedings. Sabi naman ni Attorney Tunggol sa ngayon, hinahayaan muna ng presiding officer na si Senate President Jesus Codero na maglabas ng saloobin ang lahat ng partido kaugnay sa impeachment case dahil wala pa naman o hindi pa naman ginagawa mismo yung impeachment trial. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños mula sa Senado. Muli namang bumanat ang Kamara, wala naman daw sa saligang batas sa mga hiningi sa kanila ng Senate Impeachment Court. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang sinabi ng tagapagsalita ng Kamara? Ng tagapagsalita ng impeachment court at ayon nga doon sa House spokesperson dito ay hindi po yung Kamara or yung House prosecution yung nagde-delay nitong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, actions speak louder than words. At nakita naman daw ng taong bayan yung mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Tulad nga noong paghingi pa ng requirements nitong Senado na impeachment court ng mga hindi naman kailangan po nakasaad doon sa konstitusyon. Kabilang na nga dyan yung certification na hindi po lumalabag sa saligang batas at 1-year ban itong impeachment complaint at yung communication nga na gustong ipagpatuloy nitong 20th Congress yung reklamo. Narito yung bahagi ng pahayag ni Attorney Princess Abante. Yung mga requirements na hinihingi pa sa prosecution panel, hindi yan kasama sa Constitution eh. Ang requirement lang ng Constitution, a verified complaint that is sufficient in form and substance. At Marian, kung sakaling gumulong na ang paglilitis, ay handang-handa na ba ang prosekusyon? Yes, JD, handang-handa na nga raw ang prosecution panel na humarap at ipresenta nga po yung mga ebidensya. Ayon pa kay Attorney Princess, ay nagampanan na nung Kamara yung kanilang tungkulin doon sa saligang batas at meron ng presumption of regularity itong articles of impeachment at hindi na nga dapat pang kini-question unless may matibay na ebidensya laban dito. Jiggy. At malapit na naman ang budget season, papaano makakaapekto itong impeachment trial sa pagbusisi dito sa susunod na budget? At sige, hindi naman daw makaka-apekto, no? Hindi maka-apekto itong impeachment trial sa budget proceedings dahil oras nga naman na maipasa na itong NEP, yung National Expenditure Program na ipinapasa ng ehekutibo po dito sa Kamara. Ilang araw yan, pagkatapos nga ng SONA ng Pangulo, doon pa lang din bubulong itong pagdinig ng Kamara tungkol sa budget. Pakinggan natin yung pahayag ni Attorney Princess. Magkahiwalay po na role ng House of Representatives ang impeachment at ang budget process. Meron tayong prosecution panel for the impeachment trial, and then the rest of the members of the House of Representatives would be able to conduct the hearings for the 2026 general appropriations. So tingin ko hindi naman yan magiging problema. Jiggy, na nandito si Attorney Princess Abante na kayang-kayang gampanan ng mga kongresista yung kanilang trabaho, oras po na mag-umpisa na nga itong budget deliberations. Pero sana raw ay mag-umpisa na nga itong impeachment trial para maipakita na yung mga ebidensya at gayon din makapag-desisyon na itong mga senator judges ng naayon sa konstitusyon. Balik sa Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa ibang balita, hindi pinagbigyan ng the Netherlands ang asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa Department of Justice, posibleng umalis na si Roque sa The Hague at tumakas na papuntang Germany para mag-apply ng panibagong asylum. Valid pa ang pasaporte niya. Pero oras na makansela yan, kumpiyansang DOJ na madali na siyang mahuhuli ng Interpol. Wanted si Roque dito sa Pilipinas dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng pagkakadawit niya sa Pogo. Pero sa isang pahayag naman, ginit ni Roque na fake news ang balitang na-deny ang asylum niya. Strike 2 na raw si Secretary Boying Rimulya at mukhang napulot lang daw ang balita sa mga marites. Paglilinaw ni Roque, planado ang pagpunta niya sa Germany dahil inimbitan siya ng Filipino community roon pero nakabalik na raw siya sa The Hague.
Kinansela ng COMELEC 2nd Division ang registration ng Duterte Youth Party List. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa naman pinal ang desisyon at pwede pa itong iapila ng Duterte Youth Party List sa loob ng 5 araw. Nag-ugat ang desisyon sa isang petisyon noong 2019 para kanselahin ang kanila registration dahil sa hindi nila pagsusumite ng accreditation requirements. Nauna nang sinuspende ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil sa mga nakabinbin nitong kaso sa COMELEC. Nakakuha sila ng mahigit 2 milyong boto sa 2025 elections. Susunod, News 5 exclusive, Pangulong Bongbong Marcos tila nagpatutsyada kay VP Sara sa estado ng edukasyon sa bansa. At lady rider na sumasayaw habang nagmomotor, pinagpapaliwanag ng LTO. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa estado ng edukasyon sa bansa. Kasama yan sa mga tinalakay sa ikalawang bahagi ng exclusive one-on-one interview ng News 5 sa Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Cheryl Cosim. Cheryl, anong sinabi ng Pangulo tungkol sa edukasyon? Katulad ng sinabi mo, Jiggy, dismayado nga ang Pangulo. Anya, pinabayaan ang edukasyon sa bansa. Wala daw effort para matulungan ang edukasyon. Una namin na pag-usapan ang K-12 program. Ang sinabi niya, dagdag gastos daw ito sa matrikula at sa mga libro, pero hindi naman nakakahanap ng trabaho ang K-12 graduates. Isa pang ikinadismaya ng Pangulo ay ang nagtataka siya kung bakit lumobo sa 160,000 ang kakulangan ng classroom sa bansa. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Merong classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Tinayon, mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime. Dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. There was no effort to help the education. While the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, yes, Angara, pagandahin natin ang husto. At Cheryl, alam naman natin na si VP Sara ang dating Education Secretary. Masasabi bang patama ito kay VP Sara, itong mga sinabi ng Pangulo? Jiggy, linawin lamang natin ha. Walang binanggit na pangalang VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Kung patama, hindi ito direktang patama. Pero kung pabalikan natin ang COA report noong 2023, ang target classrooms na maipatayo sana ay nasa 6,379. Pero sa pamumuno ni VP Sara Duterte ay nasa 3% lamang or 192 schools ang natapos. So again, hindi ito direktang patama. Kung patama man ng Pangulo, marahil ito ay patama sa maraming naging DepEd secretaries ng Department of Education nga. Dahil lumobo nga sa 160,000 ang kakulangan ng eskwelahan sa bansa. At usapang bigas naman, no? Kumpiyansa ba si Pangulong Marcos na magtutuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas? Sustainable, Anya. Sabi ni PBBM, unti-unti na nga lumalago ang produksyon ng bigas sa bansa. Binanggit niya, ipinagyabang niya noong 2023 daw ay naitala ang pinakamalaking ani sa kasaysayan ng bansa. At noong 2024, nalagpasan pa ito. At naniniwala siya, this 2025 ay mas malalagpasan pa ang ani natin sa palay. Narito ang pahayag ng Pangulo. Why I'm so confident masabi sustainable. Sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. That's for now. And hopefully, we will bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Pareho tayo. Yan pong ulat ni Cheryl Cosim, live mula sa TV5 Media Center. Inoperahan si dating Congressman Arnie Teves kaninang umaga sa Philippine General Hospital.
Ayon sa abogado niyang si Attorney Ferdinand Topacio, nagpapagaling na ngayon si Teves matapos sumailalim sa appendectomy o pagtanggal na appendix. Martes ng umaga nang isugod si Teves sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan habang nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ibabalik sa detention facility ang dating mambabatas kapag nakakuha na siya ng clearance sa mga doktor. Hindi pa sa pilitang ililika sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Israel. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, anong gagawin ng gobyerno sa mga kababayan nating gusto nang umuwi? Jiggy, hindi pa kailangan sa ngayon na magpatupad ng mandatory repatriation sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sinabi ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating panayam kanina. Sabi ng Pangulo, sa ngayon ay ipinagpapaubaya nila sa mga kababayan natin dyan sa mga apektadong lugar kung nais na nilang lumikas. At sa ngayon naman daw ay nakahanda ang gobyerno na tumulong doon sa mga gusto nang umalis sa Israel at bumalik sa bansa. Katunayan, on the way na raw si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak patungo dyan sa Jordan para matulungan yung mga kababayan natin na nais nang magpa-repatriate dahil tuloy-tuloy nga ang mga pambobomba dyan sa Israel at sa Iran. Pero maliban dyan sa usapin na yan, isa sa mga tinututukan ngayon ay ang posibleng maging epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, parang malabo na hindi maapektuhan yung presyo ng petrolyo, lalo't mga oil-producing countries yung nangyayari dyan na involve sa tensyon. Pero ang sabi ng Pangulo, nakahanda naman daw ang pamahalaan na magbigay ng fuel subsidy para doon sa mga sektor na apektado ng oil price hike. Parang yung ginawa rin daw nung pandemya na nabigyan ng ayuda at ng tulong yung mga apektadong sektor. Naritong bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. We're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked. If it escalates, the oil cannot come out of its sources. So the prices will certainly be affected. Jiggy, sa ngayon ay wala pang update ang Malacanang tungkol doon sa 17 local officials na naipit sa Israel matapos dumalo sa isang conference. Magbibigay na lamang daw sila ng detalye once na nakakuha sila ng karagdagang impormasyon. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Susunod, DOTR planong maglagay ng busway sa Quezon Avenue at Espanya. At 2 Vietnamese national arestado matapos magsagawa ng mga cosmetic surgery kahit walang lisensya. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nababahalang Department of Agriculture sa benta ng smuggled na sibuyas sa ilang palengke. Bukod sa ikalulugi ng mga lokal na magsasaka, peligroso rin daw ito sa kalusugan. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, isang palengke na bisto ang bentahan ng smuggled na bigas. Jiggy, sa pag-iinspeksyon ng Agriculture Department dito sa Paco Public Market sa Maynila ay nadiskubre nila na yung ilang stalls dito ay nagbebenta po ng smuggled na sibuyas. Ayon sa DA, wala silang in-issue na onion import permit, kaya dapat wala pong ganito sa mga pamilihan. Kung meron man daw, tiyak na smuggled ang mga yan. Ang presyo, gaya po ng local onions, 120 pesos kada kilo. Pero kumpara po sa local onions, ito po ay mas malaki at mas makinis dahil daw dumaan na sa makina. Nababahala po ang DA sa presensya ng mga smuggled onions dahil ngayon daw nila inaasahang makakabawi yung mga magkasaka pagkatapos ng anihan. At idagdag pa itong posibleng banta nito sa kalusugan. Yung mga nahuli na smuggled na onion few weeks ago or few months ago, ang problema doon may E. coli. Pangalawa, meron traces of heavy metal. Nakikipagtulungan na ang DA sa PNP para matunton ang source nitong mga smuggled onions na maharap sa reklamong paglabag sa anti-smuggling law.
we will try to track down saan yung volume na pinanggagalingan yan para matigil po yung smuggling ng ating mga onions and other products. Magsasagawa rin daw ng training ang DA sa PNP para maturuan sila kung paano matukoy kung alin ang smuggled onions sa hindi. At umaas ang DA na makikipagtulungan sa kanila ang mga retailers ukol dito. Kasi inaangkat lang din namin yan sa Divisoria po eh. Tapos, at bakit kayo rin yung bumili nito or umangkat niya? Wala kasi kami nakuhang talop na local. Eh yung available yung ayan yung malalaki na nga yan. Kaya yun na ang kinuha namin. Ipapaubos na lang din sa mga retailer yung kanilang remaining supply ng imported onions na isa sa ilalim sa pagsusuri. Payo naman ng ahensya sa mga nakabili na ay ito po ay lutuin ninyo ng maayos. Jiggy? Yan po ang ulat ni JC Cosico kaugnay ng mga smuggled na sibuyas mula sa Maynila. Plano ng Department of Transportation na magtayo na rin ng busway sa kabaan ng Quezon Avenue patungong Espanya. Nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong dahilan sa planong ito ng DOTR? Jiggy, isang bus rapid transit system na kapareho ng SEEDSA busway ang binabalak ng Department of Transportation na ilagay dito sa kahabaan ng Quezon Avenue hanggang dyan sa Espanya. Ang sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon ay napaka-importante ng proyektong ito dahil mas mapadali nito yung pagbiyahe ng mga estudyante lalo't dyan sa Espanya matatagpuan yung ilan sa pinakamalalaking universidad dito sa bansa. Sa ngayong araw ay nagsasagawa pa ng feasibility study ang DOTR dahil hindi pa natutukoy kung saan ito magmumula, saan ito magtatapos, gaano kahaba itong proyektong ito at ilang istasyon ang ilalagay dito. At sinabi rin ng DOTR na madali lang naman daw gawin ito katulad noong EDSA busway na nagawa at natapos noong panahon ng pandemya. Pero alam mo, Jiggy, hindi naman bago ang proyekto ng paglalagay ng BRT system dito sa Quezon Avenue. Dahil noong 1970s pa nga ay nakalagay sa isang master plan na dapat ay merong MRT Line 8 dito sa Quezon Avenue hanggang dyan sa Manila City Hall. At noon pa nga 2017 ay nag-propose pa nga ang isang pribadong kumpanya na maglagay ng tinatawag na East-West Railway Project dito pero hindi rin naman natuloy. At noong 2017 din ay naaprubahan naman ng World Bank ang isang loan para sa pagpapagawa ng kaparehong proyekto, BRT project. Pero hindi ito natuloy dahil hindi umusad yung proyekto, pinakansela na lang ito ng pamahalaan dahil walang espesyalista nakatutok dito, walang maayos na procurement, hindi umuusad yung proyekto, walang budget na inalabas at sinabi rin na pandemya noong panahong iyon. Pero alam mo, Jiggy, ang sabi ng isang eksperto na kausap natin ay napaka-feasible lang pagpapagawa ng isang BRT system dito. Dahil kung makikita nyo naman, napakalawak nitong Quezon Avenue at kasyang-kasya dyan ang BRT system. At ayon din sa mga estudyante na nakausap natin ay malaking tulong para sa kanila ang pagkakaroon ng ganitong proyekto dahil mas mapadali yung pagbiyahe nila at may karagdagan na silang pagpipilian o karagdagang option sa pagko-commute, papasok ng eskwela at pauwi sa kanilang mga tahanan. Jiggy, sabi ng DOTR, kapag natapos yung kanilang feasibility study ay maaari nang masimulan ng pagpapagawa nito sa susunod na taon. Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña mula sa Quezon City. Narito mabilis na pasada sa iba pang balita. Pinagpapaliwanag ng LTO ang isang viral na lady rider sa Mandaue, Cebu. Sa video, makikitang pasingit-singit at palipat-lipat ito ng linya at nagawa pang umupo ng patagilid at sumayaw. Iniimbestigahan na ang motorista. Sa pool naman sa CCTV ang pagnanakaw ng lalaki sa isang motorsiklo sa Quezon City. Base sa investigasyon, ang biktimang may-ari ng motorsiklo, kaibigan mismo ng suspect. Naaresto naman ang suspect sa follow-up operation at agad namang inamin ang krimen. Arestado ang dalawang Vietnamese national matapos mahuli sa aktong iligal na nag-aalok ng cosmetic procedures sa isang kondo sa Makati. Ayon sa mga otoridad, walang lisensya ang dalawang dayuhan. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Medical Act. Isinugod sa ospital ang isang lalaking sumama ang pakiramdam matapos kumain ng tulingan. Napag-alamang nagkaroon pala ng scombroid fish poisoning na nagdudulot ng allergic reaction sa katawan. Nakalabas na ng ospital at ligtas na ang lalaki. Kasunod niyan, nagpaalala ang BFAR na siguruhing sariwa ang kinakaing isda. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat,